Grabe si Pangulong Bongbong Marcos, binasag ang katahimikan, pinagsabihan na ang Amerika. Direkta nang inatake ng Amerika ang Iran at 3 nuclear facility ng Iran ang binomba ng US military ayon kay President Donald Trump. Military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. We have raised alert level 3 in Iran and Israel. I urge our fellow Filipinos to coordinate with our embassies in Tel Aviv and in Tehran. Please follow their guidance. Your government continues to act and is ready to serve to protect your safety and well-being. Nothing is more important than the safety of every Filipino. Grabe, si PBBM, binasag ang katahimikan. Akala natin tahimik lang ang Pilipinas, tahimik lang si Pangulong Bongbong Marcos. Pero teka lang, bakit parang may lumalalim na gera sa hangin? Sa gitna ng pag-atake ng Amerika sa 3 nuclear sites ng Iran, tahimik ang buong mundo, nag-aabang, lahat nananahimik. Pero may isang hindi nananahimik. Binasag ni PBBM ang katahimikan. Hindi sa galit, hindi sa yabang, kundi sa tapang. Bakit nga ba kailangan pakinggan si Marcos Jr. sa isyong ito? Hindi ba't mas malayo tayo sa gulo? Pero teka, alam mo ba kung gaano karami ang mga OFW natin sa Middle East? Ilang pamilyang Pilipino ang kabado ngayon dahil sa posibleng pagsiklab ng mas malaking digmaan. Kaya tumindig si Pangulong Bongbong Marcos na nanawagan siya ng kapayapaan, hindi ng ganti, diplomasya at hindi ng armas. Pero bakit hindi ito binabalita sa karamihan? Bakit hindi ito headline sa maraming news outlet? Simple lang dahil hindi ito ang klaseng drama na gustong marinig ng iba. Hindi ito ang gusto nilang istorya. Pero ito ang kailangan nating marinig. Ang boses ng diplomasya. Ayon sa Malacanang, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nanawagan ng mapayapa at diplomatikong resolusyon sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Hindi siya pumikit, hindi siya umiwas, but he did not call for silence. He called for readiness. Handa ang Pilipinas. Ayon kay Undersecretary Attorney Claire Castro, gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyakin sa lahat ng Pilipino na handa ang gobyerno sa anumang posibleng mangyari. Handa kung kinakailangan ng evacuation, handa kung kinakailangan ang repatriation. Therefore, tinaasan na ang Crisis Alert Level 3 sa Israel at Iran. Anong ibig sabihin nito? Voluntary repatriation. Mas mataas na alerto, mas mahigpit na monitoring. Hindi ito simpleng press release, hindi ito pang PR lang. Ito ay babala, ito ay pagkalinga, ito ay aksyon. Bakit ngayon lang lumalabas ito? Ang totoo, hindi ito na late. Tayo lang ang nahuli sa pagkakaintindi. Habang ang ibang leader ay nanonood at nag-aabang ng susunod na putok, si Pangulong Bongbong Marcos nanindigan. Kahit pa ito ay United States of America. Hindi para makipaggera, kundi para manawagan ng kapayapaan. Kaya ngayon, ikaw ang tanungin ko, mas pipiliin mo bang manahimik? O makikinig ka sa isang leader sa gitna ng banta ng digmaan ay pinili ang diplomasya? Hindi ito tungkol sa politika. Hindi ito tungkol sa kung sinong kampo ang tama. Ito ay tungkol sa atin, sa ating mga kapwa Pilipino sa gitnang silangan, sa ating mga pamilya dito sa Pilipinas, at sa ating kinabukasan. Mateo 24 verse 6. At kayo makakarinig ng digmaan at mga liwangaw ng digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong mangamba, sapagkat kinakailangan mangyari ang mga bagay na ito, natapwat hindi pa itong wakas. Sa gitna ng balitang nakakaalarma, pag-atake sa Iran, krisis sa gitnang silangan, pagkilos ng mga lider ng mundo, hindi natin maiiwasang mabahala. Pero ang ating Panginoon Jesus mismo ang nagsabi, huwag kayong mangamba. Dahil siya ang kapayapaan. Hindi galing sa gobyerno ang tunay na kapayapaan, hindi mula sa sandata, armas o mga diplomatikong kasunduan. Ang tunay na kapayapaan ay nasa presensya ng ating Panginoon Jesus. Sa gitna ng kaguluhan, nananatiling totoo ang kanyang pag-ibig. At ang kanyang awa ay hindi nagbabago at ang kanyang plano ay hindi natitinag. Ang sinyalis ng kanyang pagdating ay hindi pananakot kundi paalala. Sinabi sa Mateo 24 na bago dumating ang wakas, makakarinig tayo ng digmaan at alingaw ng digmaan, kakulangan, lindol, tagutom, paglalamig ng pag-ibig na marami at paglalaganap.
ng kasamaan. Pero sa lahat ng ito, hindi tayo iniwan ng ating Panginoon Jesus, kundi tayo kanyang inaanyayahan. Inaanyayahan niya tayo lumapit sa kanya, magbalik loob, magtiwala at magmahal gaya ng pagmamahal niya sa atin. Habang ang mundo ay puno ng tensyon at takot, kaibigan, ang ating Panginoon Jesus ang ating tahanan. Ang kanyang awa ay bukas sa lahat ng tatanggap. Ang kanyang pag-ibig ay hindi limitado kahit sa mga naliligaw, nalilito o nababalisa. Sa halip na magpanik, manalangin, kaibigan. Sa halip na matakot, magtiwala tayo sa salita ng ating Panginoon Kristo. Sa halip na magalit sa mundo, ipahayag ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesus dahil hindi armas ang sagot kundi ang krus. Ang mga nangyayari ngayon ay hindi aksidente. Ito'y paalala na malapit nang bumalik ang hari ng mga hari. Ngunit huwag tayong matakot, magalak tayo, sapagkat kung ang ating Panginoon Jesus ang ating tagapagligtas, kahit sa kaguluhan, may katiyakan tayong hindi tayo nag-iisa. Let us find peace not in silence of politics, but in the stillness of Christ's heart. Jesus is coming soon, kaibigan. Be ready, be found loving. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapaglingap sa lahat, tunay nga po na ang aming mundo ay hindi na po ligtas. Kung wala po, Panginoon, ang iyong pong presensya, tulungan niyo po kami, iligtas niyo po ang aming bayan, iligtas niyo po ang aming mga sarili, na magpasako po kami sa aming Panginoon Kristo lamang. Gabayan niyo po kami, gabayan niyo po ang mga leaders ng mundo, at tulungan niyo kaming makita ang mga kaganapang ito na malapit na po kayong darating sa pangalawa, sapagkat ang tunay naming bayan ay hindi dito sa lupa, kundi sa langit na bayan. Salamat po sa aming Panginoon Jesus, na dahil sa Kanya may pag-asa po kami ng buhay na walang hanggan, ang buhay ng may kapayapaan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa kaligayahan po namin pinanghahawakan dahil sa aming Panginoon Jesus. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.